Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan. Gemini, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee, October 7 to 12. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading at sa mga gusto magpa-personal reading. Maraming salamat. Nasa baba ng video na to ang all the details, no? This is a general reading, kabayan Gemini. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi para sayo. Maaring vice versa, maaring nangyayari, devil, oh. Ingat. May tao dito na hindi maganda ang energy para sayo. May mga tukso, may mga sitwasyon na ayaw kang maging masaya. Siyempre, ingat ka. Pag hindi nag-fit, wag mong ipilit. Tingnan natin. May mga emotionally secure, no? Nakita ko dito na parang may mga andin yung importante kasi sa'yo is yung mahalaga sa buhay mo, either your family or kung sino man sila, no? Diyan. And maaring there's a married, ano? Nakita ko dito, maaring merong commitment or may nag-aaya sa'yo ng kasal or commitment mo sa bagong trabaho, bagong idea, bagong situation. No, baka iba dito is married. And yun nga, may mga sitwasyon daw na mga bagay, may mga oras na sitwasyon na mahirap para sa'yo. Siyempre, sinasabi dito na the change is coming. Kumbaga, yung mga hirap na to is matatapos na rin. Kumbaga, no? Hindi palagi na ganun ang magiging sitwasyon eh. No, may magtatapos pa rin. Kumbaga, magkakaroon pa rin ng transformation kasi caterpillar is it transform to butterfly, di ba? No? And sabi rin dito, kumbaga, there's a path, no? Tsaka you will receive a gift. Yung iba dito siguro, you will receive a gift, idea, opportunity, or a merit, or a gift with a ring, valuable na gift, ganyan, o kaya opportunity. Iba dito, may naghihintay daw sa'yo na na money or path of money or success also. This is a success kasi na parating sa'yo. Maaring kung ito is ito yun. Ito rin yun. No, kumbaga, itong paghihirap na to, magta-transform na yan. No, sa nakita ko ito. Kung nagkakaroon ka ng emotional, sa ngayon, sa parte ng buhay mo, magtatapos na yan. Hindi sa lahat ng bagay is caterpillar ka. No, magtatapos na yan. Kumbaga, sa pagtatapos na to, may mga hanapin mo yung daan na yon patungo dito sa happiness na to, no? Dito sa gift na magaganap na to, no? Tingnan natin. Magtiwala lang kayo sa Diyos, saka palagi kayo. Hindi nga, o diba, meron tayong key. O diba, o sabi ko sa'yo, o diba lumabas si devil kanina? We have the snake. Tama nga. Ibig sabihin, may mga tukso, desire, cheating, mga seduction, mga hindi dapat pagkatiwalaan. May tao na hindi gusto maging masaya ka. And we have the man, maaring this is the man is a new person sa'yo or kakilala mo siya, either your husband, parent, or may mga question ka sa kanya, no? Siyempre, sabi nga dito, di ba? Sabi ko sa'yo, magkakaroon ng transformation. Hindi sa lahat ng bagay is yun ang iyong destination. Magtatapos at magtatapos yun. Kasi parang caterpillar nga, there is a transformation. Yes, may mga mag-a-unlock sa'yo. Either idea, opportunity, married, commitment, mga ganyan. May mga sitwasyon daw na lalabas ang mga kasagutan. May mga bagong destiny, maaring may mga mag-open o may mga masusolusyonan na bagay. There's a fulfillment also dito, no? So, nakita ko dito. Congrats kung ano man ito sa buhay mo. Yan, may mga fulfillment na magaganap sa'yo. Malaki man o maliit itong bagay nito, fulfillment pa rin yan. Tingnan natin ang iyong energy. Anak, ano po yun? Yan ka sa balikat na. Gemini energy. Uy, thank you. Tingnan natin. Puro sort to ah.
Energy mo, ano, ang energy mo is, ano na, marirelease mo na daw yung mga pain na nararamdaman mo, yung mga sitwasyon na ma-accept mo na, magkakaroon ng forgiveness, andun na rin yung situation na, yung lungkot at hirap, mga pag-aalala, ganyan, yung iba doon, marirelease mo na, makakaroon ng solutions in life. Ingat na kayo, no, kasi may nakakita akong sakit, baka may magkasakit, no, sa nakita ko dito. May kasi nakita ko iba sa inyo, there's an anxiety o mga situation na na-stress kayo, nag-aalala kayo, maybe meron kayo insomnia, may migraine kayo, sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na may tao nag-awakening daw dito. Maybe ikaw, you awakening for something at nagkaroon ka na ng forgiveness, or may tao dito na they want forgiveness na nakita ko dito. Kasi there's a reconciliation din ako nakita. Nakita ko may lungkot yung tao na to. No, parang gusto niya ng reconciliation. Maaring someone din na want to share a problem, o maybe ikaw na need mong i-share yung problem mo sa ibang tao, or may mag-share sa'yo. Ganyan nakita ko. May tao dito na naghihintay ng timing o tamang panahon to reconciliation. No, sa nakita ko dito, ingat kayo, yun nga, may mga problema na magtatapos kasi sa nakita ko dito. Magkakaroon ng healing din, no? Kung may sakit kayo, magkaka-heal, no? Magkakaroon na ng heal, magkakaroon na ng unti-unting recovery, kumbaga, no? Handun din yung situation na, yung iba siguro, hindi ko alam, parang iba, parang meron pa ring natitirang, hingnapis or sadness. May mga sitwasyon pa talaga siguro na hindi pa kayo ma-accept. O may mga sitwasyon pa talaga na hindi masaya. Ganyan. Sa iba, ganun. Pero nakita ko iba marirelease nyo na raw eh. Hindi ba sumasakit ulo nyo, paa nyo? Sino may taong may sakit? Mas ingat kayo, baka magkaroon kayo ng sakit. Iba dito may chronic stress eh, no? Dito eh, sa sitwasyon na to eh. Natutulog ba kayo? Parang, hindi ko alam kung night shift kayo, parang hindi ka gano'n nakakatulog. May naalala kayo, no? Tingnan natin. Ano pa parating kay Gemini? Kay Gemini. Yung iba dito, nagkakaroon ka ng struggle in money. Money, trabaho, business, pagkakaperahan, ganyan, pinagkakaperahan. Para may problema kayo. Parating. Wow. Bakit? Ano yun? Ooh. Okay. Ito mo meron kang 10, no? 10 to, di ba? Tapos 10. Okay, parating sa'yo. Tingnan nga natin, bakit tumabas to? May sitwasyon ka raw na parang gusto mo nang sukuan. No, kasi yung at yung beginning gusto mo nang sumaya eh, sa nakita ko dito. Kasi why? May tao dito na sticky person, sinungaling, may hidden, sticky person, babaero, lalaki, or something ganyan. Masamang tao actually. No, sa nakita ko dito. Manipulation person. No, sa nakita ko dito. May mga parang you don't want to fight for some dito sa sitwasyon na to, sa tao na to, kasi
masama siya. No, parang gusto mo nang matapos ito, gusto mo nang magkaroon ng bagong buhay, bumalik na yung dating ikaw, yung sigla. Yun na nakikita ko sa'yo. Pero alam mo kung ano itong pinagdadaanan mo, matatapos na daw siya. Kasi there's a new beginning and we have the Ten of Cups, diba? Kumbaga, handito yung sitwasyon na pagtyagaan mo lang, kailangan mo lang ng pagtsatsaga kasi magkakaroon ng mga wish come true. Isa sa wish come true mo matutupad. Magkakaroon ng new beginning. Siyempre, you need to take it action din. No, sa nakita ko to. Treasure intuition more, make a fresh start, new beginning. Sa nakita ko dito. Huwag ka daw masisiraan ng loob dito. And someone's illusioning, ano? May ini-illusion, may taong nag-i-illusion. Sabi ko sa inyo, magtutulog kayo eh. Sabi, magtutulog kayo eh, no? Parang may makikita-kita na ano, na either close relationship, family unity, reunion, may getting together eh. Hindi ko alam kung there's a wedding, parang may wedding, napupuntahan ba, birthday, or something, community teamwork, something ganun. Parang may kainan, parang may kasiyahan, no? Happiness, enjoy, fun, mga ganyan. Pero, ingat ka kasi someone's may hindi nagiging totoo rin sa'yo. Diba? Pagtyagaan mo lang yung meron ka sa ngayon kasi nakita ko na magkakaroon ng kasagutan lahat. Ayan o, we have the 10-10 kasi. Ingat ka rin, may mga makikilala ka ng mga bagong tao pero sinungaling. Hindi totoo sa'yo ha. Ingat ka. Yung iba dito na lack of courage. May tao dito na lack of courage. Hindi ko alam kung there is someone here now they want to retire, either relationship or trabaho, and gusto na ng ibang trabaho or may ginagawa na kayo ibang trabaho. So, nakita ko dito. Hala. Yun na nakikita ko. May taong mahina talaga. Parang may mahina kayo. Ikaw or a part of the family may mahina. May sakit ba kayo? Ang gano'n nakita ko. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Gemini. Nagkakaroon yung iba ng ano dito, no? Chronic fatigue. Hala, sandali lang. Parang nawalan ako ng wifi. Wifi yun. Oh my God, kaya pala sabi ko, ba't para akong walang wifi? Anong dapat iwasan ni Gemini? Diba? Alam na. Alam na. Naku, may competition sa'yo ah. May nakikipaglaban ah. Okay. Ang dapat mo daw iwasan is yung magstay sa lungkot or magstay sa isang bagay na wala kang gagawin. You need to move on, give effort, tapusin ang nasimulan, and then you need to withdraw or escape sa isang situation na you need to let go something eh. No? Yung mga sitwasyon na nakakapag-disappoint sa'yo, yung mga sitwasyon na hindi ka masaya, or kailangan mo, you need to find yung mga sitwasyon na nadi-disappoint ka, no? Kailangan mong gumawa ng paraan or walk away in a new path. Sa nakita ko to, give effort, tsaka parang kasi ang bigat-bigat sobrang bigat ng nararamdaman mo sa ngayon. At parang sobra na yung responsibility or hirap na dinaranas mo sa ngayon sa nakita ko. Kaya nakita ko yung lungkot mo, super sadness, more on money, kung ano man money man yan, sitwasyon, no, kung anong sitwasyon yan. Sobra, ano ba to? You need to walk away dito sa sitwasyon na to, no, sa nakita ko dito. Iwasan mo yung maging sadness. You need to accept din kasi. You need to accept yung mga sitwasyon. Siyempre, give effort. Give effort, siyempre. Move on. Kasi you will drive your life
no? Yung destination mo, tingnan mo si Charity ba? Ikaw ang magdadrive ng sarili mo, ng buhay mo. You need to find your happiness, your joy, fulfillment mo. Yun, you need to accept. And don't struggle, tsaka this is time to make a new beginning, ganun. Yun ang mga iwasan mo, yung lungkot. No? Yung iniisip mo na parang nag-iisa ka lang, wala kang makapitan, wala kang matulungan, wala kang, parang you're alone, ganyan. So, nakita ko dito. Alam mo dito, may tao dito na parang they don't want responsibility. May tao dito na hindi pwede pagkatiwalaan na, ingat ka. Maybe may mga taong hindi ka pinagkakatiwalaan or may tao na hindi ka pinagkakatiwalaan na umiiwas sa'yo. Maaring vice versa tayo ha. Ganyan. May tao dito na hindi siya maasahan. When it comes sa trabaho nyo, may tao dito hindi mapagkakatiwalaan or karelasyon na hindi ayaw niya responsibilidad or hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, hindi siya maasahan kaya siya umalis. No? Kaya nandito ka sa sitwasyon mo na naiwan ka sa ere. No? Parang lumayo siya or ikaw ang lumayo. So, nakita ko dito. Ganun. You need to create yourself again. No? Nagkaroon ng away, no? May nag-aaway ba when it comes to a territorial? Parang may mga ganun situation, ano? May nag-aaway, money, territorial, something. May mga matataas kasi ang ego. No? Ingat din, there's a conflict kasi ako nakita. No? Tsaka competition, agreement, disagreement, may mga sitwasyon doon na maiirita ka. Love. Tandaan nyo, love is sa lahat ha. Kamusta si Gemini sa love? Pero nakita natin, di ba, parang someone's married din. Mayroong kasalan ata. Ikaw man o malapit sa puso mo. Kasi, tingnan mo to, there's a new beginning din kasi. Baka may nag-alok na, no? Or you illusioning. Thank you. Wow. Thank you. Sa ngayon, sa nakita ko sa iyo, sorry ang daming, yung tuktok ng ano ko. Sa ngayon, nakita ko, you put boundaries no? Sa nakita ko dito, you release yourself sa isang situation na sobrang toxic relationship, no? Sa nakita ko dito. And then, you see the light. Nagkakaroon na ng mga strategy sa iyo, nagkakaroon ng mga bagong plano, perspective, and ayun na nga, nagkaroon ng acceptance sa when it comes dito sa relationship at nagkaroon na ng enlightenment or magkakaroon na sa nakita ko dito. Okay, ibig sabihin nagkaroon ng third party. Ibig sabihin, yung iba sa inyo, yung person nyo is naging toxic sa inyo, no? So, nakita ko. Pero nakita ko na you are freedom, no? Kumbaga, nakalaya ka dito sa hirap na to. Naging independent ka na, na-reclaim mo na yung power mo, bumalik na yon, na-restore mo na yung you control yourself, you put boundaries, andun na rin yung dinedepensa mo na sarili mo, or you need protektahan mo yung sarili mo. Make a new plan, strategy, ganyan. Nakita ko naman na ando ka na rin naman sa sitwasyon na yun na okay na when it comes to a relationship. Kumbaga, siguro yung nakita kong ito, siguro past relationship to. Kasi we have the married, di ba? Kumbaga, nahandun rin yung may mga tao na bago na dumating sa buhay mo. Maaaring may mga naaalala ka na isang situation from the past, either yung anak o yung karelasyon mo, no? Good and bad things. Sa ngayon kasi there's a new beginning sa'yo, no? Kumbaga, may mga ginagawa ka na activity, may mga ginagawa ka na creation, mga ginagawa ka na, may mga pag-uumpisa ako nakikita na ginagawa mo daw. Yun. Tingnan natin ang advice. Wala, nabatay na naman. Ay, wala pala akong wifi. Walang yan. Wala pala akong wifi. Sabi ko namatay. Wala pala akong wifi. Kaya pala namatay. Ate, hindi ka nag-provide ng wifi. Hindi ko kasi siya na-charge. Kasi di ba lumulobo yung yung battery ng mga gadget natin kapag nababad siya yun ang ingatan nyo nababad siya sa saksakan. Kailangan huwag nyo daw i-full. Huwag nyo daw sobrang i-drain.
Tapos, huwag nyo daw sobrang ipupull kasi mas madali daw yung masira yung battery. Para maging long last, kapag mga nasa 30-40%, o kahit 30, ganyan, i-charge nyo na siya. Tapos, mo siyang very full na sinasabi. Para daw, hindi daw gano'ng masira yung battery. Para mas mag-long last. Hindi lang 2 years. Ace of Swords. Ang ganda ng ano mo, oh. Okay. Ibig sabihin, bumalik na yung katatagan ng loob mo, tibay ng loob, lakas ng loob, yung courage mo, no? There's a new beginning, may mga wish come true. Siyempre, ang nakita ko dito, may tao na nagsinungaling, ano? May tao nagsisinungaling. And syempre, ang advice is make a new beginning. Beginning of your journey, energy. Meron daw ikaw na isang idea, either project, basta gusto mo siya, wish come true mo to, gusto mo siyang gawin, i-pursue mo daw ito, either trabaho siya, business, opportunity, or a value situation sa'yo, no, sa nakita ko, i-pursue mo daw ito. Kasi sa nakikita ko dito, nagkakaroon ka ng doubt, no, sa nakita ko. Meron ang sitwasyon na nagkaka-doubt ka raw. May mga sitwasyon na lack of clarity, kumbaga, no, sa nakita ko dito, kumbaga, nagkakaroon ng unproductive or hindi ka makapokus sa isang situation. Kaya ang mangyari ito, pag hindi ito nangyari, at hindi mo siya i-pursue, maano ka, miss opportunity. Di ba? Minsan lang dumating ang miss opportunity sa buhay natin. Di ba? Kaya we need din na i-accept itong situation na to. And then, maging totoo ka sa sarili mo. And then, make a new beginning. More on make a new beginning itong sitwasyon na to sa nakikita ko. It's time to heal. May healing ako nakita. Nagkakaroon ng revert sa'yo, no? Nagkakaroon ng pagbabago na sa buhay mo. Someone missing you. Yun, don't confuse, no? Parang nalilito ka kasi sa ibang bagay sa'yo. May mga pagkalito, hindi ka nalalack of idea ka, lack of focus sa isang situation because of the doubt siguro. Siguro nandun yung situation na nagkakaroon ka ng creative block kasi hindi mo magawa yung gusto mong gawin sa buhay mo. I-pursue mo daw kasi there's a victory and success na mangyari sa'yo, no? New beginning. Pag nag-new beginning ka, may mga wish come true ka, makakamtan. Yun ang nakikita ko sa'yo. I-pursue mo to, oh. Kung anong project to, kung anong idea ito, no, wag ka magpa-distract. Diba? Arigatou namaste, God bless.